Kapag may tinatanim, may isusubo. Mga kapaparts, kararating lang natin galing sa trabaho, alas 6:35 na ng umaga. So diretso tayo dito sa aking garden kasi mamitas ako ng pipino. Masarap sa almusal mga kapaparts. Pag mayroon tayong tanim mga gulay dito sa ating backyard garden, so kung anong gusto nating i-harvest, presko siya at napakadali. Hindi na tayo magbili pa. So nandito tayo ngayon para magkuha ng pipino, kahit dalawa lang o tatlo, sakto-sakto na sa pagpagkain mamaya. So andito nga, so nakita nyo ng isang araw, maliit pa to, ngayon malaki na siya. Pero yung iba dito ay dapat na talaga i-harvest tulad nito. So malaki na siya, so i-harvest natin to. So ayan. At alam nyo ba kung bakit ako naengganyo talaga magtanim ng pipino? Ayan, kasi nung isang buwan nakaraan, nagbili ako ng pipino sa merkado. Sabi ko, makano isang pipino? 35 pesos daw. So 35 pesos ganito lang kalaki. So kung bibili natin ng dalawa, 70 pesos. So anong ginagawa ko? Nagbili ako ng similya o seeds o punla. 70 pesos ang isang pouch. So equivalent to dalawang bunga lang yun, di ba? So ngayon 35, magkuha pa tayo ng isa, so another 35. Hindi, bawi na tayo sa ating 70 pesos. Ayan, marami tayong mapipilian. Ayan, presko siya na hindi na tayo magbili. Ayan, i-harvest natin, napaka preskong pipino. Ayan, may dalawa na tayo. Actually ito dito pwede na to, pero wag muna, baka bukas pwede ito natin tukunin. Meron pa isa dito, bukas na naman to. Meron pa dito. Oh, ayan, kita nyo, nakasunod-sunod lang mga bunga. Oh, napakaganda sila pagmasdan. Ayan, oh, may mga bunga po, parang bawat dahon may mga bunga. Ayan, mga bunga mga kapaparts. Pero sa araw na to, ito lang dalawang muna ang kukunin ko para ihalo doon sa aking pritong isda. Ayan mga kapaparts. So yan ang importante, yan ang advantages pag mayroon tayong tanim na mga halamang gulay dito sa ating backyard garden. Ang empleyadong hardinero, preskong presko, masarap talaga kainin. So bye bye, thank you and God bless. Marami pa mga gulay dito, lugbati, oh, sobrang dami. Magprito muna ako ng tuyo, pare-pares doon sa aking preskong pipino. Tuyo lang ang katapat niyan mga kapaparts. Ayan, tingnan naman ang tuyo ko, napakasarap yan. Ayan, kita nyo ba, tuyo sa umaga. Ready ng tuyo. Ayan ang pritong tuyo at saka ating preskong pipino na may sabaw na mainit at mahauta, bahaw with mainit na sabaw. Para uminit yung kanin, dapat mainit yung sabaw kasi bahaw yun. So sino dyan kumakain ng bahaw? Si Papart ay paborito ni Papart ang bahaw. Yes! At saka isdang tuyo frito. At of course, yung pipino natin na galing sa ating backyard garden. Napakalutong ang pipino. Rinig na rinig yung lutong. Kaon. Tuyo. Katamtaman lang yung alat ng tuyo. Sarap. Kunti-kunti lang. Tapos pipino. May kasamang kamatis. Bahaw.
simpleng buhay. Napakasaya. Di ba? Dapat masaya lang tayo. Dapat diskarte, maging kontento kung ano meron. Hindi ibig sabihin na ganito na tayo. Hindi tayo kakain ng tuyo. Dito tayong lumaki. Dito tayo nasanay. Ito talaga ang dati nung bata pa kami, pag mayroon kami ng ganito, masayang-masaya na kami. Kasi pag mawala kami ng ganito, doon sa aming bukid, native manok na lang naman ang ulam namin. Pag walang-wala na talaga sa bukid, so wala na. Native na manok na naman. Kaya dapat mayroon talaga tuyo. Para din, palaging native na manok. Ayan. Masarap. At saka yung pipino. Kapag may tinatanim, may isusubo. Sarap. Kaya tayo.